Mamaptang jaag sa fayon namin ka Facebook. Ako nga pala si Manang Rudilyn. Welcome po kayo sa aking channel. Bago po tayo magpatuloy ay aking basahin ang napakagandang mensahe mula sa Biblia sa libro ng Galatia 6:9. Sabi dito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Parang katulad din sa paggagarden, ano? Alam po ninyo, matrabaho din ang paggagarden, pero kapag matyaga ka, ay grabing blessing naman ang katapat. Katulad nitong pananim kong kamote. Binili ko ito sa Walmart na ilalaga ko sana para may pangkapi ako sa umaga. Pero dahil nagkakasunod-sunod na may tinapay sa bahay, ayun, nakalimutan ko nang ilaga itong kamote. So pagkalipas ng panahon ay tumubo na. Kaya naman dinerecho ko dito sa aking garden. Noong tinanim ko yung kamote na yan, walang dahon. Manipis na baging o kaya vine lang po. Syempre, wag po kayong magtaka kung bakit walang dahon. Kalbo pa lang adata, syempre. Diyan ko pala tinanim yung mahal kong kamote. Tinanim ko po iyan nung June 13. After 4 days po, may maliliit na dahon na lumitaw. Ay, praise the Lord naman po at tuwang-tuwa ako. Little happiness ni Manang Rudilyn. At ganun na ganun din sa spiritual. Maging matyaga lang tayo sa paggawa ng kabutihan. Parang sa una, wala kang makikita na bunga ng iyong sakripisyo o kaya paggawa ng kabutihan sa ibang tao. Kung minsan tayo nga yung masama sa paningin ng mga tao, pero okay lang yan kasi God is in our side. O diba? Maniwala ka. Pero okay lang yan mga ka-Facebook, hindi naman natutulog ang Diyos. Nakikita niya lahat ang ating ginagawa, mabuti man o kaya masama. Ang gusto lang po ng Panginoon ay piliin ko at piliin mo ang paggawa ng kabutihan at hindi kasamaan for His glory. Alam po ninyo, nung nasa elementarya po ako, may mga kaklase ako noon, pinagtatawanan ako dahil ako ay isang born again Christian. Kung minsan nga they will group together and make fun of me. Ay hindi po dyan nagtatapos. Natsimpuhan nila na wala ang aking mga magulang dahil pumunta sila sa Baguio para ibenta ang kanilang gulay. Wala din yung mga kapatid ko doon noon dahil nasa ilog po sila. Ako lang mag-isa sa bahay. Yung mga kaklase kong ito, tinawagan ako para buksan ang pintuan. At pagkabukas ko ng pintuan, ay hinagis yung tae ng baboy sa loob ng bahay namin. Ay, ano ba yan? Sa mga hindi po nakakaalam, wawarningan po kayo. Be careful po pag sinaktan po ninyo o kaya may plano po kayong saktan ang mga anak ng Diyos. Dahil sinabi o kaya sa salita ng Diyos, sabi niya naggaganti siya para sa lahat ng mga may takot at naniniwala sa Panginoong Diyos. Romans 12:19. At alam po ninyo ang nangyari sa mga babaeng kaklase ko noon sa elementarya na naghagis ng tae ng baboy sa loob ng bahay namin? Lahat po sila ay nabuntis na dalaga. At huwag po kayong gaganti at pabayaan ninyo ang Diyos na gaganti. At huwag na huwag kayong give up sa paggawa ng kabutihan sa lahat. God bless you in His time. Maraming salamat po sa pag-like, pag-share at pag-comment dito sa aking video. Bye-bye!